Viewers' discretion is advised. Ano nga ba ang Thanksgiving? Nandun na din yung sagot. Ang ibig sabihin niyan, yan ang araw ng pagpapasalamat. Yan ang holiday sa Amerika para magsama-sama ang mga pamilya. Bukod sa pagsama-sama, meron din syempreng handaan. At sineselebrate to kada 4th Thursday ng November. At yan ang tinatawag na Thanksgiving dinner. Ang traditional na handa ay turkey, mashed potatoes, green bean casserole, pumpkin pie, cornbread, apple cider, at kung ano-ano pa. Yan lang din ang holiday sa Amerika na nagsasara ng maaga or sarado ang mga tindahan. Nakaugalian na rin manood ng football pag Thanksgiving kasama ang family and friends, manood ng Thanksgiving parade, mag-donate sa needy families, at pagsapit ng alas 12 ng madaling araw, naghihintay sila na magbukas ang mga tindahan para mag-start na ang Black Friday sale. Kung iisipin, napakasaya ng Thanksgiving Day, di ba? Pero, sa kabila ng kasiyahan at masayang pagdiriwang, alam mo ba kung anong nangyari noong unang Thanksgiving noong 1621? Yuri ama, sab nag. So, noong 1620, merong grupo sa England na ang tawag ay Pilgrims. Sila yung grupo na umalis sa England dahil sa alitan ng religion. Kesa ikulong sila or patayin, nag-decide na lang sila na umalis sila ng England. Napadpad sila sakay ang Mayflower ship sa Amerika. Sa 102 passengers na yun, 45 to 50 katao ang namatay. Paglapag nila sa Amerika, doon nila nakilala ang mga Native Americans na kung tawagin ay Wampanoag. Yun ang mga katutubo na nakatira sa Amerika. So, welcome sila ng mga Native Americans kapalit ng kalakalan at proteksyon sa iba pang katutubo. Diba nung mga unang panahon, survival ang labanan. In order to get a land or ng property, kailangan mong labanan yung mga tao na nakatira doon para makuha mo yung land or teritoryo na gusto mo. In modern days, di ba nangyayari pa rin naman yan sa mga kamag-anak sa pamilya natin? Yung mga agawan ng lupa, yung mga ganyan. Nasama ko lang ha, balik tayo sa kwento. So, ang mga white people na to, na pilgrims kung tawagin, galing talaga sila sa Europe. Dahil ang mga tao na nakatira sa Amerika, mga Native Americans, mga katutubo, or yung kung tawagin, Indian pana, sila yun. Pagdating nila ng Amerika, wala silang kaalam-alam kung paano mamuhay sa Amerika. Ang nagturo sa kanila, ang mga katutubo, mga Native Americans. So sa kagustuhan nila na magkaroon ng proteksyon at kalakaran, tinuruan nila ang pilgrims para mamuhay sa Amerika. Tinuruan nilang mag-farm, mag-harvest, mangisda at manghuli ng mga pagkain para mag-survive sila. Not knowing, itong mga tao na tinulungan pala nila, yun din pala ang papatay sa kanila. Ang sabi nga ng mga Native Americans, it was the beginning of the end. So ito yung detalye kung anong ginawa ng mga pilgrims sa mga Native Americans. Tinanggalan nila ng culture at winipe out nila ang language ng mga Native Americans. Kumbaga sa Pilipinas, ang mga Kastila noong unang panahon, 'di ba tinanggal nila yung culture at halos wika ng mga Pilipino. At doon sa article na nabasa ko, bago sila pinatay, tinorture muna sila.
binalatan ng anit at buong katawan. Yung iba sinunog, yung iba tinanggal yung mga parts ng katawan. And I'm pretty sure mas madami pa silang ginawang kabrutalan dito sa mga tao na to. Yung iba, binenta na sila sa slavery, yung mga bata, ginawang katulong, at yung mga nakasurvive, pinilit silang mag-convert into Christianity. Ito yung information na hindi tinuturo sa history ng Amerika. Ang sabi ng mga professor or ng mga teacher, naging magkaibigan ang mga white men and Native Americans. At noong October 3, 1863, si President Abraham Lincoln ang nag-proclaim na Thanksgiving Day is a holiday. Para sa mga naniniwala at mga Native Americans, ang Thanksgiving Day ay ang araw ng pagluluksa. At ang sabi nila, nakasurvive kami sa katahimikan. Yan ang turo ng mga ancestors namin na ang best way para protektahan ang dignidad namin ay maging tahimik. Kahit mabura ang kultura, isang araw magbabago din ang ihip ng hangin. Marami pong salamat sa mga taong nakinig at kung meron kayong story na gusto nyong i-feature and you can win GCash, mag-send lang po sa messenger ko, Danny, D-A space N-I or The Danny Stories sa Facebook page. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you so much!